Senador Bongo pinuri ng party list ng mga bumbero. Lubos umano ang pasasalamat ng sektor ng mga tagapamatay sunog kay Senador Bongo dahil sa patuloy na pagsusulong niya na maipasa ang batas na lilikha sa kagawaran ng pagtugon sa kalamidad o Department of Disaster Resilience. Ayon kay ang Bumbero ng Pilipinas o ABP Party List First Nominee as Travel Pimentel Naik, si Senador Go raw talaga ang laging nakaalalay sa kanilang sektor at mabilis tumugon lalo na kapag nagkakaroon ng mga insidente ng sunog at iba pang kalamidad sa iba't ibang lugar sa bansa. I am very thankful to Senator Bongo for initiating the law, no? Kaso lang hindi pa napapasa. Hopefully in the next Congress ay mapasa na natin yung creation of the Department of Disaster Resilience, no? So ito ay mahalaga, kaya nasa pakikipagtulungan natin, especially kay Senator Bongo na laging number 1 na nandoon sa mga sunog para magbigay ng response and tulong sa ating mga kababayan ay magawa natin. And hinangaan din ni Pimentel ang Davao City dahil sa napakaganda nitong programa sa pagtugon sa mga kalamidad at mga hindi inaasahang trahedya sa pamamagitan ng kanilang Hotline 911. Bukod pa ito sa napakagagandang mga kagamitan sa disaster resilience ng nasabing lungsod. Alam nyo, inggit na inggit sa Davao City sa kanilang 911 response. If only that can be implemented in all the municipalities and cities of the Philippines, napakaganda. Even here in Metro Manila na tayo yung pinaka maraming sunog, wala tayong central system na na magandang facility para sa ating firefighting and calamity response. Samantala, nanawagan naman si Naik sa mga water concessionaires na gampanan ng maayos ang kanilang tungkulin sa sambayanan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga fire hydrants sa mga kanto ng kalsada. Aniya kasama ito sa kanilang kontrata sa pamahalaan nang ibigay sa kanila ang mga concession sa pagsusupply ng tubig, kaya pananagutan nila ito sa publiko. Isa pang natin, lalong-lalo na sa Metro Manila, lilang fire hydrants. Kaya mabilis kumalat ang mga sunog dito sa Metro Manila kasi titingnan mo kahit yung kanto-kanto natin, hindi lahat ng kanto ay may fire hydrant. Kung minsan pa pag nag-i-improve ng daan, and this is something also that we have to really look into, no, na may holistic approach talaga tayo. Kasi pag nag-improve ng daan, natatakpan kung minsan yung mga yung mga fire hydrants. So saan nakukuha ng tubig yung mga bumbero natin pagka walang fire hydrants? O kaya merong fire hydrant pero wala namang tubig. So, di ba, the water companies should also be responsible. And dahil wala kang nakatutok at walang tumitingin saan nag-check. Kaya, exactly, walang nag-check Kaya tiniyak naman ni Pimentel na sakaling mabigyan ng pagkakataon na makaupo sa Kongreso, tututukan nila ang paglikha ng mga batas upang mapataas ang dignidad ng ating mga bumbero lalo na ng ating fire volunteers. Ito ay sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga programang tulad ng pagkakaroon ng provident funds ng mga ito bilang seguridad sakaling ang mga tagapamatay sunog natin ay maharap sa pagkasugat o kamatayan habang rumeresponde sa sunog at iba pang kalamidad. Gayon din ang pagkakaroon ng scholarship grants para sa mga fire volunteers na hindi makapag-apply bilang ganap na bumbero sa kawanihan ng pagproteksyon sa sunog o Bureau of Fire Protection dahil na rin sa kakulangan sa educational requirements. Isusulong din ng ABP ang pagkakaroon ng mga fire burn protection beds sa bawat pagamutan upang mas mapadali ang pagtugon ng mga hospital sa mga nabibiktima ng sunog. Ako po si Baron RJ E. Laurea, nag-uulat para sa Kalinangan TV.